Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So, isang napakasayang pananghalian na naman ang ating pinagsaluhan kanina sa Itbulaga. Ang sumalang nga po na ninangs, walang iba kundi po si Miles Ocampo, and syempre si singing Queen Anne, na talaga namang pasabog po ang naging performance dahil nag-alas sex bomb dancer nga sila na siyang in-enjoy ng lahat. Team online, team studio, and syempre, team bahay. At kanina nga po ang regalo ni Miles Ocampo, walang iba kundi pong walang kamatayang sweatshirt, 5,000 pesos, plus may paletsyon pa mga Kadabarkads. Habang ang regalo naman po ni SQ on, sweatshirt, tablet, and 5,000 pesos na cash. At alam nyo ba mga Kadabarkads, may nagbabalik po sa Itbulaga kanina. Walang iba kundi po ang 19 years or 2 dekada na po mga Kadabarkads simula po nang mangyari na nanalo siya ng 1 million sa laban o bawi. Walang iba kundi po si John Paul Naco. Nasa Itbulaga po siya mga Kadabarkads. And syempre, may regalo din sila Miles Ocampo, sweatshirt at kung ano-ano pa. So nakakatuwa lang kasi kahit na dekada pa yan, patuloy at bumabalik-balik talaga sila sa Itbulaga. Ganyan po ang tatak legit Dabarkads. At inamin niya nga po mga Dabarkads na yung kalahati po ng napanalunan niya ay parang time deposit niya, tapos nakabili siya ng bahay, lupa, and syempre sasakyan. So malaki po ang nabago ng Itbulaga sa buhay nila simula po nang nanalo siya sa laban o bawi. Samantalang bukas naman, araw po ng Martes, ang ninong natin ay walang iba kundi po sila Ian Red and syempre si Ninong Jerome Ibardome. December 23 yan, Tuesday. Samantalang silipin naman natin ang mga bakasyon ng mga Dabarkads natin. Si Raisa May, enjoy na enjoy pa din na ina-explore ang Japan, while si SQ Ann Perer naman parang nasa mas snow na lugar. Saan kaya ito? Sa Japan nga kaya? Sabi niya nga dito, first time experiencing snow. Talaga namang maligalig. Nako SQ Ann Perer, mag-enjoy ka kung nasaan ka mang bansa dahil deserve mo yan. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin mga Kadabarkads, etong kakatapos lamang po na solo concert ni Jerome Ibardome sa Lolomboy, Bocaue, Bulacan. Grabe, sobrang punong-puno po talaga yung venue, lahat nag-enjoy, talagang sobrang saya po nila at nagpapalakpakan talaga sila. Paano ba naman kasi etong si Jerome Ibardome, talagang bigay todo sa mga kinakanta niya po. At alam niyo mga Kadabarkads, lahat po ng mga nagpunta doon na fans club niya, talagang may mga pa-banner, may mga regalo kay Jerome Ibardome, talagang love na love po nila mga Kadabarkads. Si Dabarkads Jerome Ibardome, sobrang naging successful po talaga yung kanyang naging concert, and sana nga po masundan pa ito or magkaroon pa ng part 2 dahil hindi lang po ito in-enjoy ng lahat, kundi talaga naman pong nagbigay inspirasyon din si Jerome Ibardome sa mga tito and titas natin, mga lolo at lola. Talagang happy feel po nila si Jerome Ibardome. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadabarkads, ito pong naging party-party or gatherings ng asawa po ni Jose Manalo, kasama po ang mga EB Babes. Makikita dyan, andyan din syempre si Wally Viola mga Kadabarkads. So nakakatuwa lang na sa ganitong pagkakataon nagsasama-sama pa rin sila kahit na hindi na po sila magkakasama ngayon sa Itbulaga. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadabarkads, ang tungkol nga po dito sa cataract surgery ni Bossing Vic Soto na talaga namang pong pinag-usapan at yumanig sa buong bansa mga Kadabarkads. Sabi nga nila, hindi daw sila sanay na nakikita nila na si Bossing Vic Soto nagpapa-surgery. Sabi nga dito,
Vic Soto is recovering well after undergoing a cataract surgery according to his wife Pauline Luna. Just a day after the procedure, he was already back doing what he loves, hosting his noontime show, showing positive signs of recovery. So mabilis lang naman mga Kadaver Cats magpa-surgery or magpa-laser po ng cataract mga Kadaver Cats. So maning-mani lang yan kay Bossing Vic Soto kasi parang nasa 30 minutes, 15 to 30 minutes lang yan. Sabi nga dito na nag-comment, cataract surgery ay maning-mani lang iyan dito sa US. 30 minutes lang na procedure at pauuwiin na ang pasyente, not a big deal. Then may nag-comment na, oh yes, mine took only 10 minutes after that recovery room for 10 minutes, then go home. Yun lang, no heavy lift o washing of the face muna. So hindi kasi tayo sanay mga Kadaver Cats na nakikita si Bossing Vic na ganito yung sitwasyon, 'di ba? Kaya big deal talaga ito para po sa lahat. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadaver Cats. Ito pong inireveal ng anak ni Bossing Vic Soto na may nang ba-blackmail daw po para sa mga titistigo. So para saan ba yan? Sabi kasi dito mga Kadaver Cats, nananakot ng testigo isiniwalat ni Pasig City Mayor Vico Soto ang pananakot umano ng kampo ng mag-asawang kontratista na sina Sara at Curly Descaya sa mga dati nilang empleyado na gustong tumistigo laban sa kanila. Ayon kay Soto, 2 kongresista na raw ang nagsabi sa kanya na namba-blackmail umano ang mga Descaya at nanghihingi ng pera kapalit ng hindi pagsama sa pangalan nila sa listahan o ledger ng mga sangkot umano sa flood control scam. Sabi nga po ng abogado, tama si Mayor Vico Soto. Sa Quezon City pa lang may 20 birds have told me that at least 3 congressmen were approached and blackmailed by the Descaya for amount ranging from 30 million, 60 million, and 100 million. In exchange, the Descayas promised not to include those who will give support in any list or affidavit or ledger that they will publicize or release or have released. All 3 congressmen refused to give such amount. Sana kausapin ng ombudsman ang mga staff ng mga Descaya and get the cooperation of the real small fishes. I refuse to believe the Descaya are small fishes. They are small relative to politicians, but the Descaya are big fish by themselves. Bigger lang syempre ang mga congressmen and senador na kasabwat nila. So grabe mga Kadaver Cats na umabot pa talaga sa pamba-blackmail yung tungkol nga dito sa usapin po sa flood control project. And baging si Tito Soto and syempre itong si Vico Soto nadadamay at nakakaladkad din po ang pangalan sa mga ganito po na usapin. Pero syempre si Vico, malinis po ang pangalan niya mga Kadaver Cats. Alam naman natin na sobrang pinaganda ni Mayor Vico Soto ang Pasig, 'di ba? And very proud tayo sa ginagawang ng anak po ni Bossing Vic Soto. So paano mga Kadaver Cats, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.